Gagi, 2 a.m. na. Pag-usapan na natin ang 2 a.m. thoughts. So, sit back, relax, and smile before you listen. Let's go! Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast. Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang! What's up mga kagagi natics? Welcome to Gagi Podcast with your host Linus. At ngayon ay 2 a.m. na. Ito na yung pinag-uusapan natin dati sa first episode pa lang na yung mga life crisis mo. So nagkakaroon tayo ng 2 a.m. thoughts at actually hindi ako natulog. Hinintay ko talagang mag 2 a.m. Gusto ko lang maging topic ang about 2 a.m. thoughts, random topic tayo about 2 a.m. thoughts. And then bago natin simulan yan, so kumusta kayo mga kagaginatics? So ako naman, ito, sakit yung lalamunan ko dahil nagkaroon ng wildfire sa kalapit na lugar namin. Alam mo naman, dito sa bundok, pag mainit, nagkakasunog. And then, yung air quality niya medyo hindi maganda. So, ayun nangyari. Nagkaroon ng habang natutulog tayo, kahit sabihin natin meron tayong air purifier, wala pa rin kasi summer ngayon, mainit, syempre kailangan kong magbukas ng bintana. At ayun na nga, siguro pumasok yung usok habang natutulog ako, nalanghap ko yung usok, and then paggising ko, eto na, masakit na yung lalamunan ko. Kaya akala ko anong kulang lang to sa tubig. So uminom ako ng tubig. Kahit ilang beses na uminom ng tubig, ganun pa rin. So ayun na nga. Ka-out ko lang din 2 hours ago sa work. Oh my God. Busy kami. Pero okay lang din. Siyempre enjoy. At salamat sa mga nag-tip sa amin. Yun. At by the way pala, mga gaginatics, habang nagre-record ako, may trinay akong i-play sa YouTube. Hindi nyo maririnig. Ako lang nakakarinig. Parang ano lang siya. Background music sa tenga ko. And then, parang relaxing yung tugtog niya. Kasi syempre, pagod tayo. Gusto ko naman mag-relax. Gusto ko namang, ayun lang. And then, yun nga pala. Kwento ko sa inyo. Nag-start ako ng weight loss journey ko. So, today, since 2 a.m. na, today is my day 9 na weight loss journey ko. So, bago ko magsimula, nag-weigh muna ako. Like, I was 192 pounds. Sobrang big. Ano po ako? Isa po akong class 1 obese. Yun. Nasa obese na po ako. So, sabi ko, isa to sa mga 2 a.m. thoughts na, oh my God, I think kailangan ko nang gumawa ng paraan para dito sa weight ko. Siyempre, gusto ko naman makasama pa ng matagal yung mag-ina ko, parang ganun. So, I decided mag-start ako ulit. Sabi natin, ulit. Kasi ilang beses na ako nag-start. Pero walang nangyayari. Pero nung umabot na ako ng 192,
wake up call na siya na kailangan ng talagang gawa ng paraan yung weight ko. So, ayun. At naging sign na rin doon kasi nakakita ako ng mga reels all about fitness. Isa na dyan si Smart Fit. Hindi ko alam ba't dumadaan siya. Alam mo naman yung mga algorithm ng Facebook. Ayun, yung mga lumalabas. And then may mga ads na about fitness. Talagang nagpaparamdam na siya. And then, syempre naman, kay Klaus Fitness. Yun, shout out sa inyo mga bossing. Thank you. Dahil marami akong natutunan sa inyo kahit hindi man ako magpa-coach sa inyo. Syempre, thank you pa rin. Ang journey na to ay ako lang mag-isa. Ako lang mag-isang gumagawa. Wala akong coach or something. Pero, nung ginawa ko yung first day ko, so, ang ginagawa ko ngayon, mga kagagay-natics, is intermittent fasting. Like 16-8. So, kakain ako within 12 noon to 8 p.m. After that, from 8 p.m. to 11 a.m. to 12 noon, dapat hindi ako kumain. Pwedeng uminom ng kape, pero hindi ako uminom ng kape. So, tsaa, pwede. Tubig, pwede. Yun lang yung pwede mong inumin habang nag-fasting ka. And then, matagal ko lang ginawa yung fasting. Sa tingin ko kaya ko naman. Kasi yung pagkain na from 12 to 8, siguro okay na rin yun. Okay na rin yun, makakain na rin ako. And then, ngayon, dinagdagan ko na siya ng tinatawag na calorie deficit. So, ang ginagawa nun, nag-search ako sa, syempre, tulong ni Google. Nag-search ako about my BMI. First, tingnan ko muna yung weight ko. Tapos yun. And then, nag-search din ako about tinatawag na calorie calculator. Doon mo makita yung, kung gusto mong mag-lose weight, meron doon kung ilang calories yung kailangan mo kainin sa isang araw. Or, yun nga. So, ngayon, sorry guys, pero ang ginawa ko kasi is, gusto ko yung intense na weight loss na agad. So, ang ginawa ko is pinili ko, instead of my maintaining, kung gusto ko niya, for example, gusto kong i-maintain yung weight ko, yung maintaining weight ko na maintaining calorie ko is 2,200 something. And then kung gusto kong medyo mag-lose ng weight, like I can do like 1,800, like 1,800. Tapos, ang pinili ko yung intense na pag-lose ng weight, pero still healthy way. So, ang pinili ko is yung 1,376 to be exact na calories ang kailangan kong kainin sa isang araw. And then, yun, doon na nagsimula. So, meron akong app. Pangalan niya ay Cal AI. So, itong app na to, doon ko mini-measure yung calorie na kinakain ko. Meron din ako timbangan kung kailangan ko magtimbang. Pero, yung alam mo yung yung mga pagkain na minsan pag nasa labas ka, wala kang timbangan. Alam ko naman na hindi masyadong accurate. Pero itong Cal AI, meron kasing pag pinicturan mo lang siya, kinakount na niya agad. Yung dun sa picture na yun, parang pinaprocess niya, alam niya,
parang alam niya kung ilang calories yung ititake ko, parang ganun. So, as of now, okay naman siya. Hindi niya ako binibigo. Lagi siyang nagre-remind na kailangan kong i-note yung calories ko. Ganon. And then, sinamahan ko na rin ng at least 10,000 steps per day. Siyempre, kasi dati sa work ko, nakaka 10,000 steps naman ako. Kunyari, 5 days yung work ko, 2 days off. Pag 2 days off ko, minsan, wala na akong ginagawa. Nakahiga na lang ako or dito lang ako sa bahay, hindi ako naglalakad. Which is, dun yung mali. Yun yung binago ko na kahit off ko, kailangan ko pa rin maglakad at least 10,000 steps. And then, yun nga, yung natutunan ko rin, guys, tulad na nito sa sinabi ni Doc Alvin sa reel na sinabi niya na if you want to lose weight or fats, walk for at least 10,000 steps. If you want to lose carbs, run. So, ganun yun. Hindi ibig sabihin na hindi ako na tumatakbo. Hindi ako papayat. Siguro, kasi ngayon nga, katulad mga kabatchmates ko, nakikita ko, running era na sila ngayon. Ako naman guys, I'm not on my running era. I'm on my walking era. So, as of now, okay naman siya. Nagagawa ko 10,000. Pag may work, 20,000 steps. Kasi yung work ko is nasa restaurant. So, talagang gumagalaw ako. Hindi ako nakaupo. And then, yun na. So, ginawa ko siya 7 days straight. On my 7th day, nagtry akong mag-weigh in. Kasi, sabi ng every 7 days, kailangan kong mag-weigh in. So, nagtry ako mag-weigh in. Pinost ko na to sa story. Ayaw ko muna i-post sa Reels kasi hindi pa naman, baka sabihin yan, post ng ganyan, tapos di naman tatagal yan. Siyempre, ayoko naman may mga masabing ganon. So, ang ginawa ko, ni-record ko yung timbang ko. So, from 192 pounds, now, I'm 187 pounds. Nawalan po ako ng 5 pounds in just 6 days. And kung sa kilo po yun ay more than 2 kilos or 2 kilos something. So, nagulat ako kasi first time kong gawin to is like, oh my God, effective siya. Kasi, guys, hindi ako nagpapagutom. Hindi ako nagka-crash diet. Sinusunod ko lang kung ilan yung calories na kailangan kong i-take per day. At least 10,000 steps a day. Plus, kailangan may strength training ka. Hindi mo kailangan pumunta ng gym. Ang ginagawa ko, meron ako ditong dumbbell. So, ngayon, ang ginagawa ko since beginner ako, ginagawa ko lang is at least maka 100 calories ako sa strength training. Ganun lang ginagawa ko. And then, pag may work naman ako paghapon, pag umaga pagkagising ko, wala akong time maglakad. So, ang ginagawa ko is using my walking treadmill. Pang-walk lang siya. Hindi siya pwede pan-run. So, naka-count pa rin. Salamat sa tulong ng Apple Watch. Naka-count pa rin niya yung calories ko. Yung walking ko. So, that's good. So, sorry guys kung 2 a.m. thoughts, pero ito yung sinishare ko muna kasi sa totoo talaga, ito yung mga 2 a.m. thoughts ko dati.
na kailangan na ito yung kailangan kong gawin para lang sa family ko. So, ang nangyari ngayon, on my 8th day, sabi ko, ay, baka tsamba lang yun. Try ko nga mag-weigh in ulit. So, yun na yung nagulat ako. Kasi, nag-weigh in ako and I am like 186.1. So, in just 24 hours, nag-lose ako ng 0.9 pounds. Parang ganun sa, oh my God. Oh, natuwa ako kasi, sana tuloy-tuloy na to. Guys, yung, kasi yung height ko is 5'3". Mababa lang po ako. And then, kaya nga, obese, class A obese, ganun. So, ang goal ko at ang desired weight ng height ko ay dapat at least 132 pounds. So, yun po yung goal ko. Let's say, 132 pounds. So, I need to lose at least 60 pounds. At yun na yung goal ko. Kailangan kong pagpatuloy. Malayo. Sobrang layo ko pa. Pero nasimulan na. Malay natin. I-update ko kayo guys. About sa weight loss journey ko. So, physically, wala pa kayong makikita na pagbabago. Pero, ako, makikita ko na nararamdaman ko na may pagbabago. Katulad ng yung pants ko, lumuluwag na. Which is a good one. Yung shirt ko, kasi napilitan na akong bumili ng XL. Pero, ngayon, good news para sa akin, bumalik ulit ako sa large. US size na large. So, for me, that's already positive. And then, kailangan bumalik ng at least medium na shirt. Pero okay na sa akin yung large shirt. Basta, kailangan kong abutin na timbang is 132 pounds. 60 pounds ang kailangan kong i-lose. Kakayanin to. And then, thank you rin kasi di ko akalain na nung pag-post ko, maraming makaka-appreciate nung posting ko. Like, lahat sila nag-heart sa Instagram. May nag-heart, may nag-comment din sa akin. Thank you. Thank you sa inyo. Di ko na kayo isa-isahin pero thank you sa inyo. Thank you na kahit papaano may naniniwala na kaya kong gawin to. And then may willing na tumulong sa akin when it comes to anong maganda kong gawin sa dito sa journey kong to. So, thank you sa inyo guys. Yun lang naman. And then, ano pa ba? So, bago natin simulan yung bago simulan daw. Pero kanina pa nagsasalita. So, bago natin yung 2 AM thoughts pa natin. So, shoutout ko muna yung si Boss Ray and then si Joy Ann. Thank you sa inyo. Thank you sa support. And then, shoutout din kay Mel from San Jose, California. Shoutout sa ingat ka dyan. At shoutout din sa mag-ina ko. Thank you. Dahil kayo yung lakas ko. Siyempre, shoutout din sa Taga Bicol Podcast. Kanila Bon at Tin. Yan, and then kay Christoph din. And Spatanyo, meron silang bagong podcast. Is tinatawag na Bon and Tin Podcast. Ang ganda. And then, syempre, shout out din sa aking online kumare na si
Martina ng The Original Podcast. Shoutout sa iyo. Ang ganda, no? Kasi hindi ko siya kilala in person, pero parang pag kami, parang close kaming mag-usap. Parang ganun. Ang galing nga eh. Iba pala talaga pag ano, pag feeling may kumare kang, di ba? Shoutout sa iyo. Sana mahanap mo yung tunay na pagmamahal. Ay! Shoutout din pala sa mga PMP boys ng Pinoy Memeology Podcast. Cancer, Juan, at si Lauren. Shoutout sa inyong mga bossing. Thank you. Dahil syempre, dahil sa inyo, mas nakikilala pa yung Gagi Podcast. Thank you po. Thank you. Forever grateful sa inyo. Yun. And then, ano pa nga ba? Yun lang. Nag-guest pala ako, guys. Nag-guest pala ako kay Miss KD ng Bloomer Babe Podcast. Pasensya na po ulit sa audio ko dati kasi sobrang pangit. Ngayon, okay na. Kasi, yun nga, kung babalikan nyo yung previous episode, sinabi ko doon na bumili ako ng bago. Yun, na audio interface ko at eto na, bago na rin. Sana tuloy-tuloy na to. Sorry talaga guys. Ngayon medyo tuloy pause na ako. Pero kaya lang, yakang-yaka yan. Diba? So, ano bang fun fact kung bakit meron tayong mga 2 a.m. thoughts na tinatawag? So, according kay ChatGPT, wow, thank you ChatGPT. Yung brain down natin, nagiging mas creative pag late na ng gabi. Kasi pagpagod yung utak natin, mahina yung filter ng ideas. Kaya lumalabas minsan yung mga weird thoughts natin. Yun. Then number 2 daw, emotion. Lumalakas daw yung emotion natin. Yun nga. So, sa gabi, parang naging mas, siguro tahimik, di ba? Pag tahimik, parang mas na ano yung feelings natin. Kaya nga, di ba, kung isipin mo, eto, gagi ka kung hindi mo naramdaman to na gumising ka ng gabi, nakarinig ka ng sad song or nakarinig ka ng sad song, may iyak ka. Normal yan, mga gaginatics. Kala mo naman. Or minsan may magpapaalala sa yung kantang yon. Yung kantang yon papaalala sa iyo yung magandang memory, right? Random memory, mapapasmile ka na lang dahil sa gawa mong kagagihan, di ba? Sa buhay. Kasi minsan kung isipin nyo, mga kagaginatics, yung mga ginagawa natin, kabataan natin, pag binalikan mo yun, nangina matatawa ka sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, tang inang bobo nito. Diba? Parang ganun. Gagi ka talaga. Gagi mo, Linus. Parang ganun. Gagi mo. Tangina, ba't ginawa mo yun? Hindi naman yung pagsisisi sa bandang huli, pero matatawa ka na lang na ginawa mo yun. And then, sabi dito, 2 a.m. thoughts, mag-overthink ka talaga. Isipin mo, quiet surrounding, tapos, yung utak mo, pagod pa dahil sa trabaho, ano yun? Perfect siya para bumalik lahat ng problema mo, goals mo, and then what if mo sa buhay. Like,
Ay. Ngayon nga, kaya nga ako nag-record ngayon kasi inisip ko in advance like, kaya ko kaya pagpatuloy yung weight loss journey ko? Parang kine-question ko na naman yung sarili ko eh. Pero, yun nga, I think I can. Tiwala na lang sa sarili. Kasi may mga taong nagtitiwala rin sa'yo eh. So, kailangan kong pagpatuloy. Yun. And then sa goals ko, syempre, sobrang layo pa ng goals. Pero sana nga mangyari. Sana rin sa goals ko ito. Yung podcast. Sana tumagal. Dahil ilang recording na lang. At mawala na po ang podcast joke. Sana patuloy pa rin, di ba? Para akong inaasma sa paghinga ko dito. Oh my God. Iba. And then, sabi dito, yung memory daw natin, nagre-replay. Yun. So, yun nga. Dahil sa madaling araw, may active yung isip natin. Minsan, bigla mo na lang marirecall yung old conversations mo noon. Tapos yung mga embarrassing moments mo. Basta ako, hindi ako matalino pero hindi ko makakalimutan yung kaklase mo tumakay sa short. Di ba? Di ba? Yun lang. At least di ako tumakay. Tapos sabi pa dito, ang 2 a.m. daw ay isang life philosophy. Kasi prime time daw yon ng mga what ifs natin sa buhay. Like, paano kaya kung lahat tayo ay just an NPC sa isang video game, di ba? Parang paulit-ulit. Ganun. And then, ito pa. Every 2 a.m. Hindi naman every 2 a.m. Yung madaling araw, pag nagising ka, biglang maisip mo na, oh my God, food cravings. Diba? Marami dyan sa inyo. Pag nagigising, gutom na ako. Order kaya ako. Since meron ng Grab, pwede na umorder Food Panda. Diba? Iba talaga. Yung mga instant noodles nyo dyan na nakaimbak. Gigising kayo, luluto kayo ng pagkain. Kain kayo. Sarap, di ba? Pero hindi siya sa akin pwede ngayon. Kasi, naman, naka-calorie deficit ako tapos intermittent fasting pa. Pero, I can still eat whatever I want as long as pasok pa rin siya sa bilang ng calories na kinakain ko. Ganun lang. And then, yun pa. Every 2 a.m., meron tayong tinatawag na fake productivity. Yung para bang kino-convince mo yung sarili mo na bukas magsisimula ako ng panibago sa sarili ko. Which is, akala mo, pagpaplanuhan mo na kung anong gagawin mo ng ganito, matutulog ka na ng 4 a.m. Super late. Tapos sasabihin mo, start fresh. Pero ang nangyayari, wala eh. Hindi mo naman katulad lang yan ng ano, sabi ni Kong TV, patulad sa vlogging, paano mo, yung inaasam mo, paano mo makakamit yun kung di mo sisimulan? Simulan mo na ngayon. Katulad ko, I already started na gawin yung weight loss journey ko. And then,
Yun nga, random memory attacks. Yung, maalala mo yung huli mong joke ng Toge at Together na pwede kang itakwil ng pamilya mo. And then, sudden motivation. Minsan, yun nga, 2 a.m. mamomotivate ka na. Katulad ko, I need to start yung weight loss ko. So, yun. Start na ako, nag-planning na ako, nag-exercise na ako. Pero, hindi pa dumadaan sa isip ko yung paglilinis ng kwarto at wala pa tayong time. Yes, yun. And then, sabi pa dito, shared human experience. Like, tatanungin mo sa sarili mo, tama pa ba yung ginagawa mo sa buhay? Ito na yun. Ito na yung life crisis natin. Di ba? Di tayo perfecto, guys. So, ang mangyayari dyan, may mali pa rin tayong ginagawa. Pero, well, kung yun yung path mo, kailangan mong daanan para mabuo ka or masabi mong para sa success mo, achievement mo sa buhay, then go. Kailangan natin madapa para matuto tayo sa buhay. Yun. And then, syempre, eto, 2 a.m., pag nagising ka or to 3 a.m., natatakot ka. Sa Pinas yan. Sa Pinas, sobrang lakas niyan. Kasi isipin mo, oh my God, may tumitingin sa akin. May multo. Parang may aswang. Ganon. Like, nag-overthink ka. Pero guys, nasa lang talaga, nasa kultura natin sa Pilipinas na napasok na sa isipan natin na may aswang. Paggabi, simula hating gabi, 3 a.m. may mga ganon. Pero dito sa US, guys, never, kahit isipin ko, parang hindi siya kapanipaniwala dito. Parang ganon. Siguro na lang, pera na lang siguro kung may paranormal activities na nangyari. Pero yung katulad ng mga duwende, manananggal, mga ganyan, kapre, walang-wala yan dito. Hindi ko maiisip yan. 'Di ba? So, yun yung mga fun facts ng 2 a.m. thoughts. So, natanong niyo na ba guys sa sarili niyo, ano ba yung purpose niyo sa buhay? Kasi ako, wala. Hindi ko pa alam purpose ko sa buhay. Siguro sana ito, podcast, yung magsalita. Mag-share sa inyo ng kwento. Mag-share sa inyo kung may matututunan man kayo sa akin, di ba? Yun. And then, ayun. Tiyatamaan na ako ng antok. Siguro, hanggang dito na lang muna, mga kagaginatics. Pero, lagi yung tatandaan. Yung 2 a.m. thoughts, lang yan? Guide lang yan. Pwede siyang makatulong, pwede siyang makasira. Guide lang siya. Ikaw pa rin yung gagawa ng sarili mong daan. Kung ano man yung mga iniisip mo. Nasa sayo yung sagot. Kung gagawin mo ba o hindi. Yun. Kaya, kung ako sa inyo, kung magiging kupal ka pa ba bukas, kung titino ka na ba bukas, kung sasagutin mo na si crush mo bukas, kung maglalakas loob ka na ba sa crush mo bukas, kung magpropose ka na ba sa kanya bukas, kung ready ka na bang mag-asawa bukas, 'di ba? Kung magpapapayat ka na ba bukas,
kung kakain ka na ba ng madami para dumagdag yung timbang mo. Kung mag-gym ka na ba bukas, ang daming what ifs. What if kung yung iniisip ko ay iniisip mo rin? What if kung daming what if sa buhay, no? Di mawawalan, di tayo maubusan ng what ifs. What if kung yung Pilipinas ay isang first world country? What if kung pinanganak kang uod? Ang dami, sobrang dami. So, tanggapin na lang natin na kung anong meron tayo. Siguro kailangan lang natin makontento at gawin ang lahat para kahit papano umangat tayo sa buhay. Kahit papano may maitulong tayo. Kahit papano like tigilan na natin yung paghila sa ibang tao pababa, right? Siguro okay lang yung yung pikunan sa social media. Pero hanggang doon lang yun. Huwag yung masyadong seryosohin. Ang buhay, kasi ang buhay natin masyado ng seryoso. Kailangan naman natin ng konting tawanan. Bigyan naman natin ng kulay yung natin. Buhay natin, di ba? So, alam ko na hindi lang ako yung nag-iisa. May mga gising pa rin sa inyo, di ba? So, comment down below. Okay, mahiya guys, mag-comment sa akin. Binabasahin ko yung comments nyo. Binabasa ko po yung comments nyo. At nagre-react ako. Hindi ako magre-reply kasi babasahin ko po yung comments nyo. Katulad na lang sa comment ni Riot about sa last episode na Gagi, My Letter at Totga. Sabi nga ni Riot dito, sabi nga nila, you miss 100% of the shots you didn't take. Tangina, English! Riot, ang galing ah. Kaya paring Dan, take the shot, malay mo. Pang-clutch pala yung tirang yan. Yaray! Yung mga iniisip mo na, ito siguro si Riot. Ano to? Babaero to ng mga panahon niya. Diba? Thank you sa suporta, Riot. Alam kong galing kang PM Pinoy Memeology. Thank you. At nakikinig ka. Sorry na rin kung medyo pangit pa. So kung medyo nakaboboring ka sa ibang episode. Pero ganun yan. As time goes by, nag-i-improve tayo. Yun lang naman. And then, ano pa nga ba? Siguro hanggang dito na lang guys. Huwag niyong kakalimutan, suportahan yung mga sinabi kong podcast. Pakinggan nyo yun guys, patan nyo. Maganda, sobrang ganda. Sa Pinoy Memeology podcast, guys, please, gawin nyo lagi 1 hour lampas yung episode nyo. Nabibitin ako, promise. Hindi ako sanay na less than 1 hour yung nire-record nyo. Alam kong napapagod. Napapagod din kayo, parang ganun. Pero ang saya kasi pag nag-uusap-usap kayo, di ba? Yung mga, ang galing ng humor nyo. Sobrang saludo ako sa humor nyo. Kaya nga, sana mag-guest ako ulit sa inyo. Ang saya nyong kausap, ang saya nyong, yun. So, thank you. And then, sa mga gustong mag-send ng letter sa akin, yun. Salamat sa mga nagsisend ng letter at sa mga gustong mag-send ng letter, send nyo lang
Linus L. Toriano 91 at proton.me. Yung proton po ay proton .me. M-E. Yun. Po, thank you. Huwag niyo kalimutan. Follow nyo rin po yung page ko. Gagi Podcast with Linus. Yun. Thank you sa mga nagfa-follow. Yun. Alam kong konti pa lang kayo pero okay lang yan. Darating yung araw na dadami rin tayo. Thank you dahil para to sa atin, mga kagagi natics. Thank you sa inyo. At huwag nyo rin kalimutan sumagot ng poll natin sa And then, huwag kayo mag-comment, please. Mag-comment kayo para meron naman tayong napag-uusapan. Yun lang naman. At suggest na rin kayo ng mga upcoming episodes natin. Yun lang naman, mga gaginatics. Hanggang dito na lang. Thank you sa pakikinig. Sana, yun, natuwa kayo. Medyo medyo parang malungkot yung episode ko ngayon Paas kasi, hanggang dito na lang guys. Thank you. This is Gagi Podcast with Linus saying bye-bye. Gagi ka talaga. Ang mga kwento at opinion sa podcast na ito ay base sa personal na karanasan, at kapiliwan ng post. Hindi ito expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo itong marinig. Kung hindi ng utak, wag mo puso. Listen responsibly, Gagi ka rin Gago pa ako. Malamang.